umaga sa lahat. No, good morning. Kumusta kayo? This is another day na kung saan unahin natin ng Diyos. No, sa araw na kung saan pinagkaloob sa atin, biyaya sa atin ng Panginoon upang maglingkod muna sa Kanya, and of course upang gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Sa umagang ito, let us worship the Lord, let us declare His goodness para sa buong araw. Palagi nating mauna ang Kanyang pangalan. Awitan natin ang Diyos, sambahin natin Siya. Thank you, Lord. As we gather, me, your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Minsan pa. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na patuloy sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat at iningatan mo ang aming buhay, at higit sa lahat, binigyan mo kami ng pagkakataon upang paglingkuran ka, upang sambahin ka, Panginoon. Maraming salamat sa umaga, at maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na sambahin ka namin, purihin ka namin sa umagang ito, habang kami po ay patuloy na nagtitiwala at naniniwala na meron at meron ka pang gagawin sa buhay namin habang kami ay naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang aming pagninilay-nilay ng iyong salita, at
pagpalain mo ito, Panginoon, na ito'y magiging kagamit-gamit sa aming spiritual na paglago, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na maging sentro ka, maisintro ka namin sa aming buhay, sa aming paglilingkod, at sa aming gagawin sa araw-araw. Pinupuri ka, sinasamba ka, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen at amen. Ayan. So, good morning ulit, no? Isang mapagpalang umaga na ito na naman tayo handang maglingkod sa Panginoon, handang ibigay muna ang ating oras sa Panginoon, no? Pasensya na, medyo napatanghali ang pagising. Nagising ako kanina is 1:30 na. 5:30 na ng umaga. Kasi mga 1:30 na ako natulog. Pag uwi namin galing sa gawain sa Marikina, siguro mga 11 ako nakarating. And then of course, marami pang bagay na ginagawa. So, mga 1:30 siguro nakapagpahinga tayo, kaya medyo tinanghali, no? Nagising tayo 5:30 na, then of course prepare, ganyan. So alala ko yung sinabi ng pastor ko kagabi. Sabi niya, ang isa sa ibig sabihin daw ng seek ye first the kingdom of God is that when you wake up in every day, pagising mo sa isang araw, wala mo nang ibang gagawin. Manalangin muna. Tawagin muna ang pangalan ng Diyos. Manalangin muna sa Diyos. At magnilay-nilay muna sa salita ng Diyos. Wala mo nang ibang gagawin, no? Kaya susundin ko 'yon. In other words, walang ibang gagawin, kahit pagkakape o kahit kung anong kadalasan natin ginagawa. Wala muna. Unahin muna ang Diyos. Yun daw yung isa sa ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. Now, which is true naman, kasi yun naman talaga ang dapat nating gawin sa araw-araw. Kaya napansin niyo, wala muna akong kape sa paligid kasi nakorek ako doon. Kasi kadalasan kasi pagising ko, kape muna, ganoon, para magising yung diwa, no? So yun yung pagkakaunawa ko. But then I was been reminded kagabi lang, hindi pala yun, no? So wala mo ng kape, mamaya na. So yun yung kagandahan kapag may nag-guide sa'yo, may nag-guide sa atin na alagad ng Diyos, no? Meron tayong pagpipilian, no? Actually, it was just Bisaya na tuloy. Dumaan lang sa message kagabi. Parang nabanggit lang ng pastor ko, Pastor Ferdi, yung statement na yon. Pero nagrema sa akin yon. Dumaan sa puso ko. Sabi ko, oo nga naman pala. So I do believe na nabanggit lang niya yun para references sa message, pero ginamit yun ni Lord para ma-remind ako na yun naman pala talaga ang dapat. So kaya sa umagang ito, patuloy tayo, no, sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Saan na ba tayo ngayon? Psalms chapter 2. Okay. Now, ang Psalms chapter 2 kasi is buong kwento to siya. Hindi natin siya pwedeng putulin since ano siya, kumbaga mahirapan tayo pagdugtong bukas. So kailangan natin to siyang buuhin sa araw na ito, ang Psalms chapter 2, no? Anyway, 12 verses lang naman to, but of course, bigyan pa rin natin ng puwang ang puso natin, ang isipan natin kung paano tayo kakausapin ng Diyos sa mga salitang ito. Now,
Let me read with you dito sa Psalms chapter 2 verse 1 to 12. Okay? I'm using phone now kasi medyo maliliit yung itong Bible ko, kasi medyo maliliit yung litra, saka of course Tagalog yung gagamitin natin, English kasi to, kaya sa phone may Tagalog. So dito muna tayo. Verse 1. Bakit nagsabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kaniyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa, at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy magsalita siya sa kanila sa kaniyang puot, at tatakutin sila sa kaniyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking sarili sa Zion, sa aking banal na burol, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin ng mga, at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Siya'y iyong babaliin ng pamalong bakal, at dudurugin mo sila gaya ng banga. Kaya't ngayon, verse 10, kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas, o mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot, at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Okay? Mapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Okay. Now, dito tayo magbibigay sa verse 12 ng highlights. Ulitin ko. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat ng nanganganlong sa kanya. Now, ang chapter na ito ng Psalms, ang chapter 2 ng Psalms, no, ay ito po ay patungkol sa anak ng Diyos, no. Ito po ay, kung titingnan natin, basically kung titingnan natin ang pag-aaral sa chapter na ito po ay tumutukoy, no, sa anak ng Diyos, which is si Lord Jesus Christ, ang Panginoong Hesus. Ito po ay propesya. Ito po ay naghahayag patungkol sa anak ng Diyos na ang Panginoong Hesus. Pero hindi natin yan pag-uusapan ngayon. Hayaan lang natin na maging sentro tayo sa paksa sa umagang ito. Ano ba ang paksa natin sa umagang ito? Ano ba ang sentro na pag-uusapan natin sa umagang ito? Yun nga ang verse 12. Verse 12b, mapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya, no? So, pananatili sa kanlungan ng Diyos, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Background lang ng Psalms, ulitin ko, ito po ay patungkol sa anak ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo, no? Ayon sa commentary, ito po ay hinahati sa tatlong usapin. Una, yung tinatawag na the rage of the nation and the love of God, yung pag-re-rebuild ng bansa, ng mga hari
na pinagtawanan lang sila ng Diyos. Okay? Pasadahan natin yan kunti. Bakit sila pinagtawanan ng Diyos? That's according to verse 1 to 3. No? Ito kasi yung panahon na nung sinulat ni David, itong salmo na ito, ayon sa history ng Biblia, sinulat ito ni David. Maybe kasama niya si Nathan this time, no? So ang mga bansa ay nag-aalsa, kumbaga nagre-rebuild, kinakalaban siya, no? Sa panahong ito. Pero of course, wag nating kalilimutan na ulitin ko, ito nga ay patungkol sa pagdating ng kaharian ni Kristo, ni Jesus Christ. Now, in verse 1 to 3, ayon sa commentary, sinasabi dito, the rage of the nations and the love of God. Yung pagre-rebuild ng mga bansa na pinagtatawanan lang sila ng Diyos. Okay, why do nation rage and the people plot a vain thing, no? So walang mga kwenta kasi of course ano nga bang tawag nito, kakayanan ng bansa na mag-rebuild against sa Diyos. Ang Diyos ay nasa trono at ang Diyos ay nasa kalangitan. So tayo ay nilalang at siya ang lumalang. So sa madaling sabi, wala tayong kakayanan upang mag-rebuild, upang kumalaban sa Panginoon. No, yun yung ayon sa commentary. So, pangalawa, in verse 4 to 6, sinasabi dito yung pagtawa ng Diyos sa kalangitan. Of course, pwede nga din naman pala talaga na parang pagtawanan lang tayo ng Diyos kapag tayo'y nagre-rebuild, kapag tayo'y sumusuway, no? Kasi nga, ulitin ko, siya ang naglikha sa atin. Tayo ay nilikha niya. Hindi ko sasabihin yung salitang tayo ay nilikha lamang, kasi pag sinabing tayo ay nilikha lamang, pwedeng hindi mahalaga, pwedeng hindi ka mahalaga, hindi tayo mahalaga sa Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos sa Genesis nga, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang mukha, no? So mahalaga tayo sa Panginoon. Pero kapag tayo nagre-rebuild, kapag tayo'y sumusuway, kapag tayo'y kumakalaban sa Diyos, talagang pagtatawanan lang tayo ng Diyos, kasi nga wala naman talaga tayong kakayanan, no? Ngalanan na natin lahat. Buhay natin, yung hininga natin sa araw-araw, galing sa Kanya, no? Galing sa Diyos. Yung mga opportunity na binigay ng Diyos sa atin sa araw-araw, trabaho mo, karir mo, buhay mo, pamilya mo, galing sa Diyos lahat yan. So, paano nga tayo paano nga natin siya kakalabanin? Paano nga naman natin siya susuwayin? Where in fact, alam natin sa sarili natin na lahat ng meron ka, lahat ng biyayang natanggap mo ay galing sa Diyos. No? Kaya there would be possibility na talagang sinabi dito sa manunulat ng Psalms chapter 2, pinagtawanan ng Diyos, no? Because He sits on heaven, He sits on throne. Tayo nasa mundo lang. Nasa tawag nito, nasa pamamahala lang niya. Can we imagine kung gaano tayo ka liit, or gaano tayo ka, sabihin natin, gaano tayo ka walang kakayanan para kumalaban sa Diyos.
pa naman tayo ugali natin minsan, no? Kunting problema lang, kunting pagsubok lang, no? Kini-question natin ng Diyos, nagtatampo tayo, no? Re-rebuild tayo. Ang dami na nating mga sinasabi, no? Ang dami na nating mga hinanain, no? Kunting karamdaman lang, kunting pagsubok lang, wala ka lang, hindi mo lang nakuha yung gusto mo. And I remember my teacher in hermeneutics way back in Bible school, no? Lagi niyang sinasabi na there is a difference between wants and need, no? So ang concern ni Lord palagi sa araw-araw is yung need natin. Ano ba yung kailangan talaga natin? Ano ba yung kailangan natin? So, yun ang concern ni Lord. Hindi kailanman kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi kailanman na pinagkulang ng Diyos ang ating mga kailangan. Never in our lives na pinagkulang tayo ng Diyos sa ating mga needs, no? Ang problema, doon kasi tayo naaapektuhan sa ating mga wants, no? Magkaiba po ang kailangan sa gusto. Okay. Ano ba yung kailangan natin sa araw-araw? Binibigayan, kinakatagpo yan ng Diyos sa atin. Yung mga wants natin, yung mga yung mga gusto lang natin, pwedeng hindi yun ibibigay ng Diyos sa atin. Why? Mabubuhay naman tayo kung wala yun eh. Diba? Example, pagkain natin sa araw-araw, that's needs. Hindi ka pinagkukulang ng Diyos. Minsan lang, maarte lang tayo, no? Okay? Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos, pero inisip natin, hindi tayo kinakatagpo ng Diyos sa bagay na yan. Bakit? Pinapasukan natin ng wants, no? Needs, pagkain. The word pagkain is needs. Okay? Tinatagpo yan ng Diyos. Kinakatagpo yan ng Diyos. Pinoprovide ng Diyos yan sa'yo. Ang problema, hinaluan natin yung needs ng wants. Example, needs ang pagkain. Kinakatagpo yan ng Diyos. So, may gulay, mayroong provision ng Diyos sa paligid. May gulay, may malunggay na libre, mayroong mayroong talbos na libre, kinakatagpo yan ng Diyos. Needs yan eh. Pagkain yan. Nasa paligid yan. Problema, hinaluan natin ng wants. Niisip natin, gusto ko kumain ngayon ng kaldereta. Si Ate Mil, magaling gumawa ng kaldereta. No? So, gusto kong kumain ngayon ng crispy pata. Gusto kong kumain ngayon ng litson. That's once already. No? Pag hindi mo nakuha yan, tatampo ka sa Panginoon, knowing, iniisip mo na hindi naman sumasagot ang Diyos. Hindi naman ako pinoprovide. No, pinoprovide ka. May sarili ka lang talagang gusto. Yun ang problema. May isda, ayaw mo. May gulay, ayaw mo. Merong ano pa bang mga nasa pagkain na pwedeng mag-nourish sa atin? Ayaw natin. Pinoprovide tayo ng Diyos. Pero ayaw natin yun because of wants, no? Dahil sa may gusto tayo. Kaya minsan doon tayo humuhugot ng sinasabi natin na pagre-rebuild, no? Pagkakalaban sa Diyos. Ano ba naman yan, Lord? Yung kapitbahay ko, palagi na lang crispy pata yung ulam. Yung sa amin, gulay, no? Parang ganon. So, hindi mo naiisip na sila pwedeng magkaka-high blood. Ikaw healthy palagi. Hindi mo naisip yun. Well, siguro, hindi natin naisip yun. Because of wants. Dahil gusto lang natin. Ayan.
So, kaya pinagtatawanan tayo ng Diyos. Oh, no. Hey, come on, anak, ano ba naman yan? Tatampo ka na naman. Parang ganon. Parang ganon yung senaryo. Excuse me. Parang ganon yung senaryo na siguro, ang dating siguro ng iba, negative. Kasi, ba tayo pagtatawanan ng Diyos? No. But if we turn it into positive, parang ganon nga. Parang ganon na, ano ka ba? Nak? Relax lang. Huwag kang magalit. Sabi pa ng sa yung term ng mundo, puso mo, ingatan mo. Ganon. So, ingatan mo. Huwag kang magalit. Huwag kang magtampo. I am your God. I am providing you whatever you needs. I am protecting you at all cost. No? Come on. Huwag kang magalit. Huwag kang magtampo. Parang ganun ang senaryo. No, because God is in heaven. No, kung titingnan nga din naman natin, nakikita niya lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sinasabi doon sa verse 12 na mapalad ang lahat ng nanganganlong sa Kanya, pananatili sa Kanyang kanlungan. Ano ba ang kanlungan? Kanlungan is pipicture out ko tulad ng baby. May anak akong maliit, palaging naglalambing, kinakarga, ganon. Yun yung ibig ko sabihin. Yumayakap sa'yo habang kinakarga mo, ganyan. Nakakaramdam ng seguridad habang kinakarga mo. Lalo na yung bunso namin, medyo pag may sakit siya, inuubo, sinisipon tulad ngayon, palaging gusto niyang kinakarga siya, no? Gusto niyang maramdaman na kahit may sakit ako, kahit masama pakiramdam ko, nandyan yung daddy ko, nandyan yung mami ko para kanlungin ako, para ingatan ako, para alagaan ako. Ganun ang pagkaka-imagine ko sa salitang kanlungan, no? Kahit anong mangyari, kahit anong problema mo, kahit anong pinagdadaanan mo, huminlay ka lang. Hihinlay ka lang. Huminlay ka lang. Tama ba yung Tagalog ko? Hihinlay lang tayo sa kanlungan ng Diyos. I remember the song, sinabi doon, medyo may kalumaan na song, pero napakaganda mensahe doon. Sinabi doon, kapag ang langit, yan ba yan, ay sadyang maulap. Subukan kong kantahin yan bukas. Merong napakagandang message dyan, lyrics dyan, sa chorus na sinasabi na, ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, higit sa lahat ng nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inalagaan, lalo kanyang iniingatan. So, ganun kaganda ang paglilingkod natin sa Panginoon. Now, sa umagang ito, mga kapatid, ang Panginoon po ay nandyan lamang, no? He's just a prayer away. According to Jassy Velasquez, ay tama ba ako kung siya ba yung kumanta noon? He's just a prayer away, no? Siya po ay nandyan lang every time na tawagin natin siya, every time na manalangin tayo sa Kanya, no? Mananatili tayo sa Kanyang kanlungan. Meron kang pinagdaanan ngayon, tawagin mo ang Diyos. Meron kang kailangan ngayon, hilingin mo sa Panginoon. Hindi po siya nagkukulang, trust me. Believe me. Kahit hindi na lang kayo maniwala sa akin, pakiramdaman mo ang buhay mo. Basahin mo ang takbo ng buhay mo.
Kahit anuman ang kalagayan mo, kahit anuman ang sitwasyon mo, know that your God is there, waiting, nag-aantay na manalangin ka at handang-handa na tugunin ka sa iyong panalangin. Kaya sa umagang ito mga kapatid, isa lang ang gusto nating iparating sa devotion na ito. Mananatili ka sa kanlungan ng Diyos. Mananatili ka sa Kanyang pag-iingat. Mananatili ka sa Kanyang pagmamahal. Paano? Tawagin mo lang siya. Palaging nakarema sa akin ang salita ng Diyos. No? Manalangin, magpuri, manalangin, at magpasalamat. Worship, prayer, and thanksgiving. Sambahin mo lang ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. In season or out of season, worship the Lord. In needs, in agony, or in good situation, pray to the Lord. Manalangin ka. And in bad and in good things, give thanks to the Lord. I remember the statement, salita ni Job, nung kinumpronta niya ang kanyang asawa. Sinasabi ng asawa na, tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Wala ka pa bang balak na iwanan ng Diyos? Wala ka pa bang balak na talikuran ng Diyos? And this is what exactly Job confronted his wife. His friends also. Kasi yung kaibigan niya, iniwan din siya in-advise din siya ng ganun. But here is how Job confronted them. Papasalamatan mo lang ba ang Diyos sa magagandang bagay at hindi sa mga ganitong pangyayari? Papasalamatan mo lang ba, sasambahin mo lang ba ang Diyos sa mga magagandang bagay at hindi sa mga pagsubok na ganito? Kaya mga kapatid, sumamba, manalangin, at magpasalamat. Manatili tayo sa kanlungan ng Diyos. Dahil doon sa kanyang kanlungan, lahat may kasiguraduhan. Your life, your future, at higit sa lahat, your security, your assurance na makakasama mo ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin at sa umagang ito, Lord God, na binigay mo sa amin upang muli sambahin ka, paglingkuran ka, at manalangin sa iyo, Panginoon. Ang aking mga kapatid na nakakapakinig at nakakapanood nito, Lord, ingatan mo sila, pagpalain mo sila, at hayaan mo silang manatili sa iyong kanlungan. Yakapin mo ang mga nangangailangan ng comfort, Panginoong Hesus. I-provide mo ang mga nangangailangan ng provision, financially, materially, and even emotionally, Lord God. Higit sa lahat, pagalingin mo ang mga nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Dahil ikaw ang Diyos ng kagalingan. Lord, sa umagang ito, tulungan mo ang aking mga kapatid na unahin ka muna bago ang lahat. Maraming salamat at ikaw po ang Panginoon na nag-iingat sa amin, nagbibigay sa amin ng ginintuang pagkakataon upang sambahin ka, upang purihin ka sa buhay namin, Lord God. Make this day a fruitful day to
to us. Make this day, Father God, a blessed day to us, Lord God. Sa aming trabaho, gawin mo kaming pagpapala. At ingatan mo ang bawat isa. Sa aming mga gagawin, proteksyonan mo ang bawat isa. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at sa iyo lamang ipinagkaloob at ipinagkatiwala namin ang aming buhay sa araw-araw. Bless my brothers and sisters, and bless your word na patuloy na nananahan sa buhay namin. We thank you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. And then, have a nice day. Ako po, nag-35 minutes pala tayo. Ayan. So, God bless you guys. And, ulitin ko, pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Manatili tayo sa Kanyang kanlungan.